nagiging kasabwat, conspirator ang ICC sa mga kaganapan po ng maruming laro ng politika sa Pilipinas. Kaya ko po sinasabi na ang ICC ay naging plataforma ng propaganda and political demolition job laban kay Pangulong Duterte na ang may pakana at ang main beneficiary o nakikinabang, gobyerno ni Marcos. Una, maililihis po nila ang totoong issue sa pagiging taksil at traidor ni Marcos laban sa interes ng kanyang mamamayan nang ipinagkanulo, ibinenta nila at ipinakulong ng illegal gamit ang pondo at resources ng gobyerno, pinadukot nila si Pangulong Duterte. Pangalawa, maililihis nila ang issue ng kanilang pananagutan bilang mga masterminds, itong si Marcos at si Romualdez, sa malaganap na kaganapan po ng pandarambong at sistematiko organisadong korupsyon na ipinatupad under the administration of Marcos and Romualdez. And third, masasapawan po nila ang pagdaluyong ng very positive, very affirmative na pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino sa naging deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So, nakita natin na wala talagang bit-bit na ebidensya na sapat, makatotohanan at talaga namang may kabuluhan upang i-sustain at patotohanan ang inaakusa nitong mga tauhan ni Marcos na ginamit niya upang durugin at wasakin ang political camp ng mga Duterte by hitting hard sa pamamagitan ng pagtataksin at pagpapadukot laban kay Pangulong Duterte na ginawa ni Marcos. Itong mga attack dogs niya, wala talagang proof enough to substantiate kahit man ang pagpapakita na may totoong batayan na ipinag-utos ni Pangulong Duterte na gumawa ng crimes against humanity dahil sa sinasabi nilang 30,000 ang pinatay at pinag-utos na patayin sa ilalim ng War Against Drugs na programa ni Pangulong Duterte. Naku, 49 lang ang kanilang kaso na naisampa doon o mga cases na gusto nilang ipalitis sa ICC, kunwari, at out of 49, ang 21 noong mayor pa si Pangulong Duterte at ang 14 po, mga kababayan, ay noong siya ay nasa Pangulo na ng bansa.